Hello mga kaibigan, ako nga pala si Rose, at welcome back sa aking channel. Alam nyo naman siguro na lahat tayo, gusto nating matutunan kung paano mag-ipon ng pera, di ba? Kasi naman, ang mahal na ng bilihin ngayon. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 paraan para makapag-ipon ng pera. May mga tips dito na siguradong alam nyo na, pero may mga bago din akong isi-share na sana makatulong sa inyo. Tara, simulan na natin. Unang-una sa lahat, kailangan alam natin saan napupunta ang pera natin. Kasi 'di ba, minsan parang nagiging ninja yung pera natin, bigla na lang nawawala. Kaya kailangan may budget plan tayo. Isulat natin lahat ng kinikita natin in a month, tapos isulat din natin lahat ng gastusin. 'Di ba may mga apps naman ngayon na pwede natin gamitin for budgeting? Pero kung mas gusto nyo namang magsulat, okay lang din yon. Ang importante, alam natin saan napupunta ang pera natin. At syempre, dapat realistic yung budget plan natin ha? Huwag naman nating i-budget yung 1 kilong mangga kung ang kaya lang naman natin is yung tig-pipiso sa may kanto. Charot? Basta dapat, kaya natin siyang sundin para effective. Alam nyo ba yung feeling na parang lagi na lang may nagsasabing, "Uy Rose, kain tayo sa labas." Tapos pagtingin mo sa wallet mo, may pera ka pa naman. Ayan, doon pumapasok ang savings account. Kapag may savings account tayo, mas madali nating maiwasan na gastusin yung perang dapat sana'y iniipon natin. Maraming bangko ngayon na nag-offer ng mga savings account na may mababang maintaining balance lang. Piliin nyo lang yung pinaka-okay sa inyo. Eto, mga beshi, life hack ito. Alam ko minsan nakalimutan din nating mag-ipon. Busy tayo sa work, sa school, sa pamilya. Kaya maganda dito, i-automate natin yung pag-iipon natin. Karamihan ng mga bangko ngayon, may option na for automatic debit. So halimbawa, every 15th of the month, automatic na magde-debit yung bangko ng certain amount from your payroll account papunta sa savings account mo. Para hindi mo na siya mahawakan at magastos. Parang magic, di ba? Bigla na lang dumadami yung ipon mo. Chapter 4. Bawas-bawasan ang mga hindi kinakailangang gastusin. Aminin na natin, minsan mahilig din tayong gumastos sa mga bagay na hindi naman talaga natin kailangan. Yung tipong nakita mo lang sa online shop, binili mo na agad. Kaya dapat, matuto tayong magbawas ng mga hindi kinakailangang gastusin. Halimbawa, imbis na araw-araw tayong mag-Starbucks, try natin magbaon ng kape from home. O kaya naman, imbis na mag-taxi or mag-grab palagi, try natin mag-commute. Malaking tipid din yun. Chapter 5. Maghanap ng dagdag na pagkakakitaan. Siyempre, mas masaya mag-ipon kung mas malaki ang kinikita natin, di ba? Kaya naman maganda rin na may extra income tayo. Maraming paraan para kumita ng extra income ngayon. Pwede tayong mag-online selling, mag-tutor, mag-freelance work, o kaya naman mag-part-time job. Kahit maliit na halaga lang yan, malaking tulong na yan sa pag-iipon natin. Chapter 6. Mag-invest sa mga low-risk investments. Alam nyo ba na hindi lang sa alkansya pwede mag-ipon? Pwede din tayong mag-invest. Huwag kayong matakot, hindi naman kailangan na milyon-milyon agad ang i-invest natin. Maraming mga low-risk investments na pwede nating paglagyan ng pera natin. Halimbawa, pwede tayong mag-invest sa mutual funds. Mas maganda ito, kaysa naman nakatambak lang yung pera natin sa bangko, di ba? At least dito, kumikita pa yung pera natin habang natutulog tayo. Aminin natin, lahat tayo may mga gamit na nakatambak lang sa bahay. Yung mga damit na hindi nakasya, mga sapatos na hindi na ginagamit, mga libro na tapos na nating basahin. Imbis na itago lang natin sila, bakit hindi natin ibenta? Pwede natin silang ibenta online, sa mga thrift shops, or kaya naman mag-garage sale tayo. Malaking tulong na rin yun sa pag-ipon natin. At the same time, na declutter pa natin yung bahay natin. Chapter 8. Magluto sa bahay, imbes na kumain sa labas. Alam ko, minsan nakakatamad magluto. Pero alam nyo ba na mas nakakatipid talaga kung sa bahay tayo kakain? Isipin nyo na lang kung magkano yung nagagastos nyo sa pagkain sa labas every week. Malaki na yun. Mas mura bumili ng mga ingredients sa palengke at magluto sa bahay. At syempre, mas masarap din kumain ng lutong bahay. Chapter 9. Maghanap ng mga discount at sales. Sino ba naman ang hindi mahilig sa sale, 'di ba? Kaya naman,
Dapat lagi tayong updated sa mga discount at sales. Rates, maraming stores ngayon na nag-offer ng mga discounts lalo na during holidays or special occasions. Kaya dapat laging handa ang ating mga shopping list. Charot! Pero seryoso, malaking tulong talaga ang mga discounts sa pag-iipon. Chapter 10, Mag-set ng financial goals. Para mas ganado tayong mag-ipon, dapat may goal tayo. Ano ba yung pinag-iipunan natin? Bahay? Kotse? Travel? Kapag may goal tayo, mas motivated tayong mag-ipon at magtipid. Isulat natin yung mga financial goals natin at ilagay natin sa lugar na lagi nating nakikita para lagi natin siyang naalala at mas ginaganahan tayong mag-ipon. Outro, yan na, mga beshi. Ayan na, mga beshi. Sana ay nakatulong ang mga tips na ito para sa inyong pag-iipon. Remember, hindi naman kailangan na maging mahirap tayo para lang makapag-ipon. Ang importante, disiplinado tayo at committed tayo sa goal natin na makapag-ipon. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos. Salamat sa panood.